Kabanata 4, Jealous. I couldn't forget how he smiled without any humor. His response to my little brave confession was a statement that I did not expect from a worker under Daddy. Unfortunately, I know your reputation with boys, Miss Valerio. His smile remained. I was looking for humor in it, but there was none. I have no intention to play with you. Dagdag niya. It left me completely stunned. Naisip ko rin kung paano niya nalaman ang sinasabing reputasyon. Was Daddy so bold in lamenting about me with his co-workers that even a plain worker knew what I was doing at school and with boys? Hindi naging mahirap ang pagbisita ko muli sa site. Hindi rin naging mahirap ang paghahanap kay Hades dahil nasa grounds lang naman siya, nagtatrabaho. Iyon nga lang, madalas siyang busy kaya isang simpleng hi lang ang madalas kong masabi. I always come back though, in the hopes to have a conversation with him again. Naisip ko rin minsan kung sinadya niya na bang iwasan ako dahil ayon sa huling sinabi, wala siyang panahon makipaglaro. Hi! I finally caught him one afternoon. Lagi may dala akong snack para sa kanya at ngayon pa lang ako matagumpay na nakalapit ulit para sana ihatid iyon. He glanced my way from his clipboard. His thick brow was raised as he looked at me. Namataan niya agad ang pagkaing dala. Merienda? Anyaya ko agad. Umiling siya. No thanks, I'm done. Ngumusa ako at binaba ulit iyon. I looked around but unfortunately, we are far from the workers. Nasa mga equipments kami at walang ibang tao roon. Mamaya ko nalang ibibigay kung may makalapit o kung may malapitan ako. Ibinalik niya ang tingin sa clipboard at nagpatuloy sa pagsusulat. Lumakad din siya at lumayo sa akin. Iniiwasan mo ba ako? I boldly asked, for it had been almost a month since then, and whenever I spot him, I got a feeling that he spotted me first and tried hard to lose me. Bakit ko gagawin iyon? He asked without looking at me. Sumunod ako sa kanya. Like a shadow, every time he moves, I move too. Wala lang, tingin ko lang. Hindi siya nagsalita. I heard him sigh heavily and continued writing on his paper. I picked to whatever he was writing and noticed the thin uniformed letters of his penmanship. It's an all caps and all with the same strokes. Namangha ako ng bahagya dahil hindi pa ako nakakita ng kahit na sinong ganoon kagandang magsulat. I just remembered. What kind of reputation were you talking about the last time? Hindi siya sumagot. I don't mind though. I can always probe. My reputation with boys, right? Ang pagbo-boyfriend ko ba ang tinutukoy mo? He looked at me with a slight irritation. I smiled. Kalaunan ay hinarap niya na ako at binaba ang clipboard. Don't tell me you never had a girlfriend. How old are you anyway? You didn't have one back in high school or college? He licked his lower lip before finally responding to my questions. You're just 16, Miss Valerio. I have no plans to compare my experiences with yours and yes, I noticed how you make fun of relationships. Glad to hear some reaction from him, ngumisi pa ako lalo. Daddy must have overshared. I should talk to him about it pagka-uwi namin. What do you expect? Na magseryoso ako kahit na bata pa naman at nasisiguro kong hindi kami magkakatuluyan ng magiging boyfriend ko? Then why don't you control your... He paused, almost beating his lip or tongue. And stop making fun of it when you have no plans to get serious. Nakangiti akong umirap. I can't believe a man as handsome as him is this conservative. Don't tell me he never had a girlfriend or some sort. Hindi halata sa itsura niyan wala ha? He looks so vital, manly, almost sexual or some sort. His massive body and the lean muscles on him is telling me that he's athletic and full of energy. Bakit Hades? Hindi ka pa ba nagkaka-girlfriend? His eyes were very expressive. Ang makapal at mahabang pilik mata ay mas nagdipina roon. Kaya naman galing sa kanyang bored expression, napansin ko kaagad ang pag-iiba ng mga mata. His head tilted and his eyes in a sudden fiery look. At lagi na lang akong natitigilan sa pagkakamangha sa halos lahat ng kilos niya, including the change of mood.
A slow smile came on his lips, something that I've never seen on anyone else. It was an exclusive and menacing smile intended to mock or humiliate me. We obviously have a different ways, Miss Valerio. He whispered slowly. Napawi ang ngiti ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang alam ko ang ibig niyang sabihin sa mga huling sinabi. He's in a world where you don't have to be in a relationship to be physically involved with someone. I was never ever physical with boys. Hanggang halikan lang ang ibinibigay ko at sigurado dahil na rin hindi naman nagtatagal ang mga iyon. Well, you're probably right, Hades. Bukod pa sa siguro yung malaki ang agwat ng edad natin, it's obvious you have a more mature experience than me. His eyes narrowed. Sinabi ko lang naman na attracted ako sa'yo, not really thinking about where this is heading. I guess it's fine with you if I admire you and be friends with you, despite our differences, right? His lips were in a grim line now at ang malalalim na mga mata ay mas lalong naging misteryoso. I guess so, he said. I smiled. Thank you. Simula noon, hindi niya na ako tinataboy at hindi niya na rin ako tinatanong kung ano nga ba ang ginagawa ko at sunod ako ng sunod sa kanya. He just let me walk around, of course with safety precautions. Like usual, he rejected the snacks I'm bringing. Hindi ko kailanman kinuwestiyon ang tungkol sa pagtanggi niya hanggang sa isang araw. Oh, ang aga mo nga alis ah. It was our school's festival kaya walang pasok. Kailangan lang ng attendance pero halos lahat naman ay present sa school hanggang sa matapos. Masasaya kasi ang hinandang activities at presentation. Tapos na kami kaninang umaga at nagkasundo ang mga kaibigan na sa hapon bumisita sa mga booth na hinanda. Nagliligpit ako ng gamit at sa harap ko si Arturo na nagtataka sa maaga kong pag-alis. Don't tell me this is about KD and Ronan. He spat. Natigil ako sa pagliligpit ng mga damit at hinayaang nakalabas ang ipapalit ko sa suot na PE uniform. Napaangat ako ng tingin kay Arturo at natanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Come on Arturo, you know me better than that. I was almost offended. Simula noong practice at naririnig na pinopormahan ni KD si Ronan, lagi kang umiiwas. Saglit lang at magbibihis ako. Sabi ko halos walang pakialam sa pinag-uusapan. Just a week ago, I went shopping with Mommy. Halos nagpalit ako ng mga damit sa closet dahil bahagyang nag-iba ang style ko. Gone are the sweet 16 vibe and I'm saying hello to a more mature closet. Hindi gusto ni Daddy ang mga itsura ko sa damit. Aniyay nagiging mature daw ako tingnan pero hindi naman siya kailanman nagiging hadlang sa mga desisyon ko. For today, I'm wearing a terno yellow shorts and yellow suit with a white spaghetti strap inner shirt. Ipinares ko iyon sa isang platform espadrille sandals na may puting straps. Nang lumabas ako ay nakita kong nalaglag ang panga ni Arturo. I smirked. Maayos kong ipinasok sa loob ng bag ang PE uniform ko. Excited na akong dumiretso sa trabaho ni Daddy. Mas maaga ako ngayon at nasisiguro kong hindi na makakatanggi si Hades sa merienda na ibibigay ko. Wow, si Arturo. Do you have a date? I don't. Bibisitahin ko lang si Daddy kaya uuwi na ako. Bigla ang nawala ang argumento niya tungkol sa pagsiselos ko kay KD at Ronan. Siguro ay hindi niya maisuot ang dahilan ng pagdadamit ko ng ganito at pag-alis ko kung nagsiselos naman talaga ako. Uuwi na ako. Fine, it's getting boring here. Magpapaalam ka na sa kanila? Nakapagpaalam na ako kay KD at Gretel kanina kaya didiretso na ako. Sinabayan na lang ako ni Arturo papuntang parking lot kung saan madalas nakapark ang sasakyan namin. Hindi pa nakakarating sa kinaroroonan, pinagtitinginan na ako. I put on my big sunglasses and just greeted people who greeted me. Sa malayo, nakita ko si Dean na nakatingin sa amin ni Arturo. I ignored him and proceeded to the car where Matthias is waiting like a loyal butler. Kinuha niya agad ang bag kong dala ni Arturo. Thanks and bye Arturo. I waved at my friend using my fingers and then slid inside the backseat of my car. Pumasok na si Matthias sa front seat at hinubad ko ang sunglasses habang pinapasadahan ng tingin ang mga nag-uusap-usap na estudyante sa school. Kay Engineer Valerio po ba?
Si Matias, hinuhulaan kung saan ako tutungo. Yes, please, I said without hesitation. Maaga ring na i-deliver ang merienda ayon sa utos ko. Sinadya ko iyon dahil alam kong maaga ang dating ko. Nako, ang ganda-ganda ng anak mo, engineer. Are you 18 now, Iha? Puring-puri ako pagdating sa office ni Daddy. I smiled at one of the board directors na ngayon pa lang nakapunta sa site. Thank you po, I'm turning 17 soon. Oh, Iha, you're only 16 then? Pero ang dalaga mo na at akala ko college ka na. Yes, tita, I'm 16. She looks like a young Brooke Shields, right? The softer version of her with her arched brows, eyes, and hair. Sabay tingin niya sa mga workmates. Tumawa si Daddy. And she looks exactly like her mom. Humaba ang usapan nila at tahimik at formal ko namang tinanggal ang sarili sa pagtitipon. Nang nakawala at nakalabas, naroon na si Matias sa pintuan at ibinigay na sa akin ang espesyal at nakahanda ng merienda para kay Hades. Thanks, dito ka lang. Nakita ko, ma'am, naroon. He pointed at the opposite side of my planned trail. Napalingon ako kay Matias. He humbly bowed a bit. Halatang halata na nitong bodyguard ko ang mga ginagawa ko. Well, it's not really surprising. Ganoon ba? Sabi ko bago iniba ang pupuntahan. Oo, may kasama nga lang na babae. Hindi ako selosa. Kahit kailan hindi ako nagselos sa mga kasamang babae na mga naging suitor ko, pero sa tono ni Matias, hindi ko alam kung bakit bahagya akong na-curious sa kasama ni Hades. Babae? Oo, ma'am. Iyong engineer yata na babae rito. Tumango na ako at nagpatuloy sa paglalakad sa kung saan ang turo ni Matias. Tama nga siya, dahil hindi pa ako nakalalayo, nakita ko nga si Hades na may kausap ngayong babae. Tatlo sila, ngunit umalis ang lalaking kasama at naiwan ang dalawa. Hades' back was on me while the woman is facing him. Palapit na ako, ngunit masyadong abala ang babae sa pakikipag-usap kay Hades, kaya wala siyang ibang nakikita kundi siya. The woman laughed. She is sort of his age and is wearing a corporate attire with her heels. Hi, I interrupted whatever it was they were talking about. Napalingon si Hades sa akin, bahagyang nagulat dahil sa aga ko sa araw na iyon. I smiled at him, then my eyes went on the woman he's with. The woman was sexy and pretty. Her extremely thin waist was more defined because of his wide hips and chest. Hindi makapal ang makeup nito pero maganda pa rin at ang buhok ay halatang kinulot para lang sa araw na iyon. Hi, how may I help you, miss? Paano ka nakapasok dito at bakit wala kang suot na hard hat? Tanong ng babae. Engineer, this is Felicia Valerio, daughter of Engineer Valerio. Kitang-kita ko ang pamimilog ng mga mata ng engineer nang tiningnan ako. Nagtagal ang tingin ko kay Hades na formal na akong ipinakikilala sa kasamahang babae. Miss Valerio, this is Engineer Rose de la Cruz, the Assistant Project Manager here. Naglahad ako ng kamay sa gulat pang engineer. It must be shocking to see the daughter of a director roaming around here, huh? You can call me Fally, sabi ko. Nice to meet you, Miss Valerio, the woman said and received my hand. Pagkatapos ng maiksing introduction, nilingon ko na si Hades. Magsasalita na sana ako pero natigil nang nagsalita ang babae sa harap. All the more you should wear the hard hat, or better, you shouldn't roam here. Anito. Hindi naman ako nagtatagal at galing akong opisina ni Daddy. Natawa siya. Miss Valerio, para sa safety mo na rin, better na sa opisina ka na lang ng Daddy mo manatili at huwag dito. She's suddenly getting annoying. Alam ko namang safety ko ang inaalala niya, pero kanina pa lang nang binanggit siya ni Matias, hindi ko na gusto ang pakiramdam ko. Better wear a hard hat, Miss Valerio. Segunda ni Hades. I know, I just hate wearing it. It ruins my hair. Well, alright. Tinawanan ko na lang ang iritasyon at inilahad sa kanya ang merienda na dala. For sure, hindi pa kayo nagbe-break. Merienda? Napasulyap si Hades sa kasamang engineer. Natawa si Engineer de la Cruz. Oh, ang sabi mo ha, ililibre mo ako ng street food na anak you. You promised. Pasensya na, Miss Valerio. Lalabas na kami para mag-break. At kaya
Hindi ko na pinatapos si Hades. Something is really annoying me. Okay lang. Sanay na naman ako. Lagi mo namang tinatanggihan. Kukuha na lang ako ng hard hat. Hinaded. Aalis din kami saglit para sa maiksing break. Tumango lang ako at tanilikuran sila para maghanap ng maisusuot na hard hat. Nang natagpuan ng site manager at nakakuha na nga ng hard hat, isinuot ko na iyon at nilingon ng labasan. Hindi ko kita ng diretso ang tapat kaya naglakad ako ng bahagya para matanaw iyon. Nang nakita ko na ng tuluyan kung nasaan sila, agad kong iniwas ang tingin dahil napansin kong nakatingin si Hades sa loob. I pretended to be busy looking at how high the structure is and it's not even finished yet. I doubt if it's near completion. Nilingon ko ulit ang labas at nakita kong kumakain nga ng Banana Q ang dalawa at may soft drinks pa. Napatingin ulit si Hades sa banda ko kaya muli akong tumingala, pretending to appreciate the beauty of a raw skyscraper. Banana Q? Soft drinks? Mas masarap pa itong handa namin. This has vegetables, roasted meat, chicken, some sandwich, cauliflower rice. May cake pa. Hindi kailanman ako nairita na tinanggihan niya ang merienda na dala ko. Ngayon pa lang. Kung sa bagay, ngayon kasi wala siyang dapat na dahilan para tanggihan iyon dahil hindi pa siya nakakapag-merienda. Pero tinanggihan niya pa rin. Bukod pa sa may kasama pala siyang babae kapag maaga pa. Wait, I'm not getting jealous. No way. Hindi man naghahanap ng mapagbibigyan ay may dumaang matangkad na trabahante sa gilid ko. Wanting to get rid now of the prepared merienda, maagap kong tinawag ang lalaki. Excuse me, hi. Bati ko nang nilingon ako nito. He's a tall man, probably Hades' age too. I smiled at him and he only looked at me curiously. May merienda ako rito. Sa'yo na? Gusto mo? Sabi ko. I'm tired of saying this. Minsan, kay Matias ko na lang ibinibigay pero dahil wala pa akong planong bumalik, sa trabahador na ito na lang. Humawak siya sa kanyang tiyan at ngumisi. Nagkamot siya ng ulo. Kakakain ko lang miss, dyan sa labas, Banana Q. Pero dahil galing sa'yo, may lugar pa naman yata sa tiyan ko. Maligaya niyang biro. Natawa ako roon. I realized then, it's a matter of attitude. Tama siya at maaring hindi pa siya ganoon kabusog para tanggihan ito. You can eat it later naman kapag gutumin ka ulit. O for dinner, hindi naman agad yan masisira. Sabay ngiti ko. Tama miss, thank you. Aniya at tinanggap na ang pagkain. You're welcome. Hindi niya pa alam kung aalis na ba siya o paano magpapaalam sa akin. Natawa ako at hinayaan siyang maglakad palayo. Itinuro niya ang taas ng ginagawang building. Salamat talaga ha. Mauna na ako. Nasa 11th floor lang ako, miss. I waved at him. Alright, I'll try to pay you a visit if I have time. Natawa ako sa laki ng ngisi niya. Halatang masiyahin siya at palabiro. Nawala siya nang nakapasok na sa building. Hindi pa matanggal ang ngiti sa labi ko at bahagya akong humakbang kung saan nawala ang lalaki. What are you doing? Napabalikwas ako sa gulat. Ang mababang boses ay galing sa likod ko at pagkaharap ko, nagulat lalo sa sobrang lapit ni Hades sa akin. Umatras ako at natawa na lang sa sariling reaksyon. Nagkadugtong na ang makapal na kilay at naghihintay na sa isasagot ko. Ibinigay ko yung merienda sa trabahador. Natawa lang dahil sa sinabi. I said awkwardly, not wanting to give too much information when he didn't ask me anything. Anong sinabi niya? Bahagya ko tuloy nakalimutan ang pinag-usapan namin ng kakatuwang trabahador. But anyway, is he done with his break? Ilang minuto ba ang break na yan? Napabaling ako sa likod niya at nakitang naroon pa sa tapat iyong engineer. Halos lantakan ang Banana Q dahil hindi pa nauubos. At kay Hades, ubos na? Gutom na gutom Ayaw pa kasing tanggapin ng merienda ko. Masustansya iyon at tiyak mabubusog siya ng husto. Tapos na ang break mo? Tapos na. Agap niya. Anong pinag-usapan niyo? Nagulat ako dahil ibinalik niya pa ang tanong kanina. Tapos na siyang kumain pero tatanggapin niya ang merienda dahil may lugar pa raw sa tiyan niya. I giggled when I remember the look on the man's face. He's funny.
Dudugtungan ko pa sana ang kwento pero tinalikuran na ako ni Hades. Ngumuso ako at nanatili sa kinatatayuan. Nilingon niya ako at tumigil siya sa paglalakad. Are you gonna stay there or are you going to visit someone else? Whoops! I immediately started walking towards him. Hindi ko alam kung bakit sumilay ang ngiti sa aking labi habang iritadong-iritado naman siya at bumalik sa paglalakad. My small smile grew wider and I noticed his heavier movements. Si Engineer De La Cruz, iniwan mo sa labas? Babalik na ako sa trabaho at babalik na rin yon. Aniya nang di ako nililingon. I haven't seen her around. Lagi ba kayong nakikita rito? She works here, so naturally. Sungit naman. Right, baka hindi gaya mo, maaga siyang nag-out. Why are you here early anyway? School fest, there's no reason for me to wait till it's done when my part is over this morning. The dance you were talking about last week? Hindi ako nakasagot dahil hindi ko inakalang naaalala niya ang mga kung ano-ano kong kwento. Akala ko hinahayaan niya lang akong magsalita. Akala ko nga minsan naririndi siya sa presensya ko. Simula noong nag-practice kami ng sayaw, mas matagal na ako sa school kaya kaunting oras na lang para rito. I thought then that it's better like that since he might be annoyed with me if I hang out here too much. Yes, I confirmed. Hindi ka na magpa-practice kung ganoon? Yeah, maaga na ulit ako rito. Pero hindi kasing aga ngayon, of course. He nodded. Hades, tawag ng isang babae. Sabay kaming lumingon ni Hades sa palapit. It was Engineer De La Cruz. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Her chinky eyes a bit intense on me. Then, when she looked at Hades, lumambot ulit. Magpapatawag ako ng urgent meeting ngayon. Ihahabol ko na lang ang memorandum. Samahan mo ako sa site manager. Sumulyap ulit si Engineer Cruz sa akin. Tumango si Hades at nilingon ako. Wait in your father's office. Saglit lang ito. Aniya. Alright. Nilingon ko si Engineer De La Cruz at nakita ko ang kakaibang ngiti sa kanyang labi, lalo pa nang lumakad na sila sabay ni Hades. Iritado kong tinanggal ang hard hat ko habang pinagmamasdang palayo ang dalawa. Nilingon ako ni Hades at nang nakitang nakatayo pa rin doon, iminuwestro niya ang opisina ni Daddy para paalalahanan ako na roon ako maghintay. Nagmarcha ako paalis doon at kay Matias na ibinigay ang hard hat. Minsan na nga lang ako maaga, nagka-meeting pa. Oo nga pala at hindi pa ito overtime ni Hades kaya may chance nga na magkaroon ng meeting. Dad, sino ba ang may mas mataas na posisyon? Ang field engineer o ang assistant project manager? Hindi ko na napigilang magtanong. Bakit nga ba nauutusan ng engineer na yun si Hades? Pareho naman silang engineer. I know I shouldn't meddle with things like this, but I really have some bad vibes from that woman. Hindi ko siya gusto at kahit wala namang ginagawang masama sa akin, ayaw ko sa kanya. Bakit? Ang assistant project manager, iha. Anong problema? Scared that Daddy will discover my real reason of coming here, I kept my mouth shut. Kaya nga lang, bakit hindi ko gamitin ang kapangyarihan niya para I can't just fire the assistant project manager for no reason. Kaya, ano bang pwedeng gawin? Dad, pwede ka bang mag-promote ng trabahante? Like engineer? I think I can do something about it. Why? Ngumuso ako at naisip na sana ay ma-promote naman si Hades. Pwedeng kahit sa kabilang office dito, para sa aircon na siya nagtatrabaho at hindi mismong sa field. It was such a wishful thinking but I couldn't get myself to say it to Daddy. Yet, at least na lang may option ako na gawin iyon. Sa huli, halos tinutulak ko na talaga ang sarili ko sa naiisip. Paano ba naman kasi nakadalawang beses akong balik sa field at wala pa rin si Hades? Ayon sa pinagtanungan ko, hindi pa raw tapos ang meeting. Ha? Di overtime na? Kasi kanina pa ang out, hindi ba? Concerned kong tanong sa trabahador na agad lang na nagkibit ng balikat sa akin. Maggagabi na at nakita ko na si Matias na palapit sa akin. Hudyat na kailangan na naming umuwi. Wala pa rin si Hades. Hindi pa rin tapos ang meeting. That woman!
Miss Valerio, oras na po ng uwi ninyo. Ani Matias. I turned to him with fury in my eyes. Tutulungan ko si Hades na ma-promote. Wala na akong pakialam.